Ay, oh my God. Okay, go. Down. So meron pa tayong 12%. Yun, tuloy-tuloy na ito hanggang bahay. So time check, alas 8:39 ng gabi. Let's go. 2.9 meters. 9.5 feet. Ang tawag. Ang sarap magpapawis. Minsan pa nag-exercise tayo, sumusobra. Minsan pinapagod natin ng gusto yung katawan natin na hindi naman dapat. Dapat matuto tayong magbalanse. Dapat balance lang. If you are out of balance, then your system will drop. Your body will drop. You destroy the whole system. So yung mamahalin nyo po ang inyong mga sarili, huwag ninyong abusuhin. Nakulat si ating. Woo! Bilisan mo! Sa kabila tayo dumaan. Okay, let's go. Maging maingat tayo sa ating pagtatawid. Ang bilis nito. Kala ko unahan pa kita eh. Okay, let's go. Dito ka dumaan. Shortcut lang naman ito ginawa. Eh, dapat doon na tayo dumaan, bruha ka. Pwede naman doon. Papalayo ka pa eh. Yung malapit, ginawa mong malayo. Ha? Uy! Taas naman ang ilaw na ito si Tatang. Tatang, yung ilaw mo napakataas. Ano ba, niilawan mo yung kalsada o yung ibon? Ibon ko. Hey! Kung layo-layo ko na, dito na ako sa gina, pipit-pit-pit-pit ka dyan.
Dito na tayo dumaan. Akit sa taas. Namiss ko yung park na to eh. Sa tuktok. Akit tayo. Pag akit natin, pagbaba, uwi na tayo. Double parking itong mga to, eh no? Itong mga to ayaw magbayad ng parking fee. Gusto nila libre. Kaya bumaba doon sa parking area. Gusto nila libre. Walang bayad. Huwag ganon. Kasi kung libre, may masamang mangyari sa iyong sasakyan. Wala ka pong hahabulin. Na hit and run ka. Yung damage ng sasakyan mo, hindi mo po marirecover. Believe me. Kasi wrong parking kayo. Wala ka sa tamang lugar. Hindi ka nagpark ng maayos. Iniwan mo yung sasakyan mo dun sa hindi safe na lugar. Akit tayo sa tuktok. % na lang. Paabutin mo pa. Nasa tuktok. Ayan na. Touch him pa. May kapre doon ah. Ay! Thanks. Thank you. Thank you. So, nandito pa tayo sa ating tambayan. Ayan, nagtalit pa sa baba. Ayan. Yun, natapos. Yun, mababa na tayo. Tubig. Dalawang tubig, di ko na iniinom. Meron tong gym pad. Bakit nakakulong? Is it the aircon? O may heater? Parehas na hindi maganda. Hindi ka pwede mag-gym doon ng malamig. Hindi ka pagbabawisan. Hindi mababawasan ng iyong toxin sa katawan. Titigas lang ang iyong muscle. Hindi rin naman pwedeng mainit kasi may stroke ka. Ano bang dapat? Diba dapat open space, open air, open window, open door, everything is open.
Para makapahinga ka ba? Para makahinga ka ng maayos. Masarap ng tagay ng mga to. Uy, tagay na dong. May taga pulutan, ha? Pinitirador ng pulutan, kung fu, ha? Ang tawag doon, kung fu, ha? Kung pumulutan, ha? Grabe. Meron po ditong daanan na rampa, so hindi ko nababalakin, pero ito double parking. Paano kayo makakalabas niyan? May dumaan dyan na aeroplano, hindi na kayo makakaano, usad. Nagbabawal nila yung parking na yan. Hindi naman dapat parking na yan. Dito sa kabila. Seven, 6, 5. Hindi abot. Tayo. Uy, mag-withdraw ba ako? Ito, mag-withdraw tayo. Mag-withdraw tayo. Siguro to eh. Punta sa bangko. Bangko. Yes! Yung cellphone dyan ka na lang. So yun po, no, ako po yung nagbabalik mga kaibigan. Nagpalit lang po tayo ng diaper. So nagpalit po tayo ng baterya para mas 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 6, 7, 6, 5, 14. Thank you very much. Zero. Tanang. Go. So time check alas 8:55. Pakayamdam mo na yan eh, napaka. Bakit mo, Kabs? Kung kayo... Yan palang pwedeng magpagaling dyan sa karamdaman ko ngayon. O, may disclaimer po ha. Yan, isang pasyente ngayon, 42 years old, Ethiopian national. Ano bang meron sa ihi niya?
Okay, disclaimer ulit. Ihilit ang pinapakita ko sa inyo. Totoo po na nanggagaling sa pasyente ito, Caps, ha? Hindi ako namangha sa kulay ng ihi niya. Namangha ako sa laman ng ihi niya. Kita may laman, para buha-buhangin. O pag kayo nag-ultrasound, para po ito sa mga lagi na nakikita mo. Ito, balakang, Kristal. tagilid, at masakit ang pag-ihi. Baka ito ang problema niyo. Mga kristal. Okay? Nabasa ko na to, ang laman niyan, uric acid at napakaraming calcium oxalates. Siyempre may dugo dahil nga kumakayod na yung mga kristal. Kaya may dugo siya. May protina na rin. Crabs, ito ha. Itong pasyente na ito habang pinaprocess ko, tinanong ko siya. Imposible mo lang ang ginawa. Bakit nagsilabasan yung mga kristal dyan sa bato mo? Sabi niya, ito sir, 2 months na po umiinom ng kutchay. O, Crabs, pag narinig mo ang salitang kutchay, sa dialect kasi namin, sa Cagayan Valley, ang kutchay iba. Ang kutchay, yan yung family ng onion o kaya ng garlic. Hindi ba? Kadalasan yung dahon na sobrang tapang ng amoy yan, yan ang binibigyan ng nanay ko noon. Okay? Na ipinapilog kapag may Kutchay. kapag may sipon. Hindi ba? Kapag may ubo. Kutchay. Brand sa kanila, iba pala ang kutchay. Ang kutchay, sabi ko, bakit anong kutchay? Tinan ko ngayon sa kutchay na Ethiopian dialect. Alam mo ang lumabas, paragis. Tinanong ko, yan bang tinatawag ng kutchay? Sabi niya, oo, yan. So iba pa lang alam kong kutchay. So sa dialect nila, ang kutchay paragis. Sa dialect namin, ang kutchay, family ng mga sibuyas at bawang. Ito lang ang ginawa niya. Nagpakulo siya, 2 buwan, Cubs. Okay? 10 to 15 minutes, yan ang ininom niya at binabaon niya sa farm kasi nagtatrabaho sa farm. Okay? So, Cubs, sige nga, kadalasan ang paragis, iniihian lang yan. Dinadaan-daanan lang yan. At may dagdag ko lang dyan sa paragis na damo. Alam mo ba na yan ay isang itinuring sa amin na yan ay pinsala sa aming mga tanim? Oo, yung paragis na yan. Dahil kahit anong spray mo ng mga pamatay ng damo, hindi po yan namapatay. At nabasa ko dahil nga sa pag-research ko, alam nyo ba na yung paragis na yan ay resistant pala sa glyphosate. Ano bang kadalasan ini-spray pamatay damo? Number 1 component, glyphosate. So hindi talaga yan nagchuchugi, Cubs. Okay? At naisip ko may purpose pala yan. Dapat yung mga ganyang mga paragis, huwag tutubo dyan sa pinagtatamnan namin ng mga alis. Pinagtatamnan ng mga kulay, mga ganyan. Eh, so, Cubs, yan ang ang tinig ng pasyente. Diyos niyo, maripang. Diba ang ginawa sa kanya? Pato. Kasi ang problema sa ganito kapag na-ultrasound kayo na may maliliit dyan na nakikita sa niya, may mga maliliit na kristal dyan sa loob ng bato. Ang problema, Cubs, yung mga maliliit na yan, pag Paragis man ang paragis ko. Pwede nyo naman gawin ito, Cubs. Nasa inyo naman po yan eh. Okay, tingnan nyo yan, oh. Shout out kay brother. Noong una, mga first month daw niya, wala pa siyang masyadong nararamdaman. Pag second month na pag-take niya, Cubs, ayan na daw. Lumalabas yung mga ganyan, ah. At ngayong araw nga daw, ito ang pinakamarami. Ano ba ang meron sa paragis? Bakit maganda siya? Okay, una, ang paragis po kasi, Cubs, is powerful diuretics. Okay. Kung diuretics, ihi ka ng ihi. Tendency, ayan o, pwedeng ma-wash out. Kaya maganda siya sa mga, merong mga recurrent na UTI. Kung lagi kayo nagkakaroon ng UTI, pwede nyo consider ang paragis. Pangalawa, malakas din ang anti-inflammatory niyan, Cubs. Ang pangatlo, isa ang paragis sa hindi na makataas din na components ng mga polyphenols. So, Cubs, nasa inyo po yan ha kung gusto nyo i-try o subukan. Paragis sa Ethiopian kutchay. O diba? Parehis ako. May natutunan ako sa dialect nila. Pag may pupunta dito na pasyente sa kalangin nila, sasabihin ko, pag may problema ka kahit Mr. Paragis. So yun po mga kaibigan, nandito na tayo sa ating bahay.